Morning. Morning. How are you today? Smiling kayo na ako mga ka-care group dito sa Arman Stago. Thank you so much sa inyong time. At this moment, we will continue the series of Mindfield. We are now in the 14th series. Taas-taas ano? 14 na? Let us pray. Precious and Heavenly Father, we praise you and we thank you, Lord, again for this wonderful day that we offer our time, even our body of Father as a living sacrifice. Thank you so much, Lord, for the presence of everyone this morning. And we pray, Lord, that the Holy Spirit will work in our hearts and even our mind as we really understand the message from your word. Thank you so much, dear Lord. We give back glory to you in the mighty name of Jesus Christ. Amen. So good morning once again. So let's focus on the Word of God. We will consider the writings of Apostle Paul in 2 Corinthians chapter 5, 14 and 15. So let's read together. Did they say, "For the love of Christ controls us, having concluded this, that one died for all, and died." 15. And he died for all, so that they might no longer live for themselves, but for him who died and rose again on their behalf. I have to ask you two questions. One question lang niya. Ikaw lang ang hindi mong katapad mo'y maka-sulti kung tinuod ba o baka. Musulti ka o mga opposing truths about sa imuhang kaugalingon. Kanya, ang imong harang katapad mo rin kibalik, tinuod na. Murag nga na ba? Example. May nga, gwapo ko. Right. Ang tinuod dili opposing truths ang sipas. Nga na. So, si Maclean kung siya ang katapad sa may kasulti sa kuha. Kanang tinuod. Dapat ako usod ang istorya nga sukwahi. Kaya ba mo sukwahi? Kanang opposite ba? Sa tinuod. Sulti kag imuha po dyan nga, more po bright. Maraging nga na ba? And video, sa karon lang ang trending karon about politics, di ba? Makita nimo pinasahay yung mga fake news sa pikas, nya dita kay balo asa tinuod? Makabantay mo? Nga dita kay balo asa may tinuod adi? Unsa man pag-discover sa mga IT expert, unsa pag-discover nga tinuod na siya or dili? Kung daghang followers, kung daghang nag-bash. So, kay marata karon sa dagan po sa politika ko, pasalamat ta kay na-dismiss na ang kang Sara nga impeachment. Nagpasalamat po nga si Sara dili ma-impeach. Yes. Murag na dili ba? Atong platahon. Dito na sa Cagayan, na nisigit ito ngayon nga Duterte na, pinisigit ito BBM, agi kulata eh. Paggawas na, pasak-pasak noon. Kaya singgit sa lugar sa mga sa mga lugar sa mga diehard ni Duterte. So na mga opposing truths nga usahay sukwahi ba sa imuhang kanang pagkinabuhi nimo sa lain nga lalong nga pagkasulti sa imong paggawi. Ang tanak mo dito sa Armas, kasabot mo sa panaggawi. So wala pastor sa acronym Bulano may kasabot sa putnalungan nga panaggawi. Kana sa lalong na agakuan, Bisaya kung sa King James panaggawi. Pagkinabuhi o pag gawi ho you live kanang imuhang pagkinabuhi. So this morning
Dalo na ako sa atuang series karon sa 1 Corinthians chapter 5 verse 14 and 15. So mana ka ato tanaw ng mga truth matters ba kanang pangutan na why do you do what you do? Nganong imo maghihimo? Why you do what you do? Kana bang kung sa imong kita, anong imo man buhaton? Kay nakita nimo nga tinuod. Dapat yung balik nga buhaton nimo for the sake nga ikaw mo ay makuan ba kanang ganina sa tangga drive ko nagisgot mi sa about sa katong among gisaka dito sa bukid sa Mapaan pre. Masaka naman dito. Ya, nasa tunga-tunga na itong balay sa staff ni Tamba. Dito ba? Nag-execute mi ni Ana sa mama na siya. Mama na siya bagman. Oh, wow, balay no bagman lang ha. Kayo. Ya, tungod sa kanang kuan ba kanang self-interest nga imo na lang i-sacrifice ang kadaghanan. Kana bang ikaw gusto ang makaabil sa kaayo, ang uban bahala na mo. Bragi nga na ba? So muna nga ngano man imong gihimo, why do you do what you do? Kaduha, why do you believe what you believe? So, for Apostle Paul, para kang Apostle Pablo, it is, kung atong ibalik, it is what? It is the love of Christ that compels him to do what he does. May nag-control ba? Ang gugma sa Ginoo may nag-controller sa kinabuhi ni Apostle Pablo para iyahang mahimo na siya. Mura pag ako diri, birahon ko ni Nonoy, Dominica Nonoy, si Nonoy 1, Nonoy 2, birahon ko speakers, birahon ko sa ito, huwag ko'y mahimo. Kaya nga naman, ilan mo kong gigunitan. So nga ko lang, kisi-kisi ko, pero di na ako ko'y mahimo, kaya i-control lang ko sila nilang duha. Inga na si Apostol Pablo, sa nga, for the love of Christ controls us, or controls me. Yeah, isa nga that concluded, marag na may word nga having concluded this that one died for all, usa namatay alang sa tanan. Kisa man ang usa nga namatay alang sa tanan. It is Jesus Christ. Usa pa ako yung tao, usa may problema ako sa inyong sala. Inyo naman ang sala, pero ining usa namatay alang sa tanan. Busa, therefore ang tanan mamatay gyud. And we are addressed to be die. Mamatay kita. Disappointed nga mamatay kita. Wala gyud nagdugay dinhi sa kalibutan. So, mo na nga ingon si Pablo, it is the love of Christ that controls me or compels me sa paghimo kung unsay angay buhaton according to that verse. Now, kibalota nga love is one of the most powerful. Gi-enumerate kalina ni Apostol Pablo do sa Galatians nga ang bunga sa balang espiritu, the fruit of the Holy Spirit is unsa man number 1. Wa man gito na una tong kindness, wa man to na una tong perseverance. Ang nauna gyud is love. Gugma gyud. Kay kung wala kay gugma, ang mga hagdan ko pamilya, kung wala kay gugma alang sa mga empleyado, alang sa inyo ha, ano pakialam ko sa inyo? Nga pwede naman naman kung patrabaho ko ng sweldohan. Because of love, tungod sa gugma, nga nung magsakripisyo yung mga Ang talagingon ni Peter Tansi, kana sa CCR, nasa i-define and love is unconditional commitment towards imperfect person. Perfect ba mo? Perfect ka? Dili. Mo na ingon ang definition sa love is unconditional. Walay condition. Unconditional commitment. Commitment niya. Total commitment. Nga iyang hiugmaon ang tao nga dili perpekto.
Ako dili man ko perpekto. Kisa may perpekto dili na, may nagpanan ng perpekto. Ngalan lang. Pero no one is perfect. Muna ang gugma, usa ka walay unconditional nga commitment towards you, towards us. Nga kita mga imperfect person. Pero nakinahanglan siya unsa man? Nakinahanglan og sakripisyo. Anong sakripisyohan ba mo sa Arman sa restaurant? Nga inganion mo. To kay naay gugma nga walay nagpugong nga gisulti sa ni Pablo nga mao nay nag-motivate sa ako nga kabuoto nako o sultihan nako or mapadayag ma-manifest ang the love of Jesus Christ towards us. Oh. Naay usa ka bag-o dito nga kuan sa Arman si Dexter. Sige sa istorya nga nagtrabaho din siya sa kanang Red Palm. Isa nga nakakita ka sa kuan dito kay dito man sa Red Palm. Sa pastor kita ko si mo pero wala na ko tagailang bili. Kaya igor may mag-serve. Kaya kung nahimo na silang server dito sa Red Palm, on call. Sa nga nakita ko pastor pero nag-serve kami. May bili na ako tong inyong gihimo tong simba-simba dito. Pero karon pastor naka-appeal sa group niya, the first question nga amo ang gigather dito is unsa man ang mga pag-mention og 3 ngadto 5 ka mga nahitabo nga kabaguhan sa imong kinabuhi diha sa care group. Mao man ang first mention dito sa mga question. Unsa man ang mga 3 ngadto sa 5 ka mga kabaguhan nga nahitabo sa imong kinabuhi sukad nga ni-appeal ka og care groups. Ingon siya. Murag hisita pa sa istoryahan ba siya nga kuan pastor. Itong una iniguli gina ko sa balay. Iniguli ako sa balay. Usahay mag-away sa akong asawa niya, akong mga anak may ako ang exit ma, ako ang latoson ba. Nya karon sa dili na ko di na gyud ko madili ko mag-away sa akong asawa. Di na may magkuan, di na po latoson akong mga anak. Ano man. Sukad ka nakadungog ko sa pulong sa Ginoo, naagay mga kabaguhan nga nahitabo sa akong kinabuhi. Now, kung akong ilabay sa inyo na pangutana, why you do what you believe? Nga nang inyo mabuhaton kung sa inyong gutuhan na may mga kausaban nga nahitabo sa atong kinabuhi sa diha nga nag-atinta o nag-apil ta og care groups ni simbatan. Ano na may mga kabaguhan? Hello? Na may mga kabaguhan? Kanang kabaguhan for the good. Na may kabaguhan nga ni samot tinawag ka. Ana ba? So again, mao na mga truth matters nga dapat naka-anchor dito sa pulong nga gugma nga mao nay nag-motivate very powerful motivations nga nag-control kung unsaan ato ang ginahimo. If you are motivated by love, di ka magbagol-gol nga maghugas og plato diha sa luyo. Di ka ako na lang pwede hugas ni. Ako na lang pwede dinig. But if you are motivated to do that, kay imo nang gihimo, imo nang gihigugma nga klase nga trabaho, wala gay pagbagol-gol nga mahitabo. Di ba? Amen matana? Hinaya, amen matana? I hope so. Ngayon nga anong imo, why do you do what you do? And why you believe what you believe? So, padayta. But ang gugma po dili ito sa i-base sa ato ang feelings. Kanang sentimentalism. Kanang more on emotions. Di ba kung mag-isud kag love, gibuhian ko ana niya, gibulagan. Sentimental na siya. Ana, gibuhian ko sa puang asawa, gibuhian sa kong bana, nagluib. Kiba magluib? Kiba magluib? Yes. Gusto na kalaban, nagtaksil. Tagalog lang ito. Kasamot ka, Chris, sa nagluib. Nagluib. Nagluib ka na nagtaksil. Or sa among grupo sa mga Grikan, sa mga PMEers, ipasulti man dito. Kisa man siya, graduate na,
ano mo na si kalitinan. Aso, kamusta ang imong pamilya, imong bana, imong asawa? Kasagara ang mga babae ningon nga, ako lang usa, kaya ako ang bana nangabit bahay. Tato na mas lahing pamilya. Nanumbalay. Nanumbalay. But anyway, that is sentimentalism. Now, ang kamatuoran, not even if we deny the truth or disagree sa unsa imong huna nga imong isulti sa imong tapa, di ba? Ang pamutana ningon nga give two opposing truths. We cannot deny nga naay mga mo disagree. Bisag tinuod, may yung kung gwapo, bisag di mo disagree mo, pero naay tinuod rin gamay lang. Ano ba? Naay gamay lang pas no. Labi na to akong ibay kung kisay kadagway ning tawhana nga artista pa. Si Pastor O, kay murag yung si Piolo Pascual. Alright. Kanya si Paring Tots kay murag og si GB Gayoso. Diba? Sino na ikaw sa kay kadagway no? Ikaw artista. Arubit pa din. So, we cannot deny that there are some people who will disagree about the truths that you have. Na may dili mo tuo, na hindi mo agree sa imuha. But it is not a matter of preference. So, here are some truths about Kuan. Kini ba, kung ato na ipakita sa inyo ha. Ano sa man siya? Julin or Marble, di ba? Marble. Pila ka na kabuok siya diri? Nabutan diha. 7,000. Ara paloy. Sa kalima? 7,000. Imo mo pila ka po na noy? Tagaan ako og 100. Ay mo ha? 500 imo ting 100. Imo pa pila ka? 1,000. Sorry, wagi na kaigo sa niyo ha. Ikatan, yan sa pangkatan. Ikatan, kalimatan. 69. Diya sa layo. Si Maclean, pila na po? 500 na, kanay mo rin, 500. So actually, wagi na kaigo, anak. Kana siya, ang sunan is 101.5. That is the truth nga, ang sunan na niya, ang kada is, tinuod nga na ay 101 ka mga Julin. Muna truth. Pero kung maingon ka ni, masama na siya? Ice cream nga. Masay ko na niyan, masay caramel, vanilla. O maingon ko nga, ang pinakalami nga kana halo-halo na sa Armands Davao. Masama ta? Truth? Truth? Now, sa ako ang view, mayon ko nga, ako ang preference nga lamian sa Armands. Pero na pa mayon nga, mas lamig yun sa Burn. Mas lamig yun sa pamilyang na ninot ng mga Ice Giant. That is your preference. Preference na nimo. Kung mayon ko ang pinakalami nga Paris Overload na sa Armands. That is my preference. Pero mayon po si Ronel nga, ang pinakalamig yung Paris tuag yun sa Manila. Kaya dito pa na nausog yun ang Paris, di ba? Kaya mo ato, makamamasahe, pagkamato, the preference na mo. Huwag kalamig pa sa Huwag kalamig. Di ba? Manay about sa truth o ang preference. Ang tinuod nga, like example, about science. Nitong una, naniingon nga, ang kalibutan daw, ang adlaw mo ay nituyok sa kalibutan. Nasulti na nga, ingala nga theory ba? Pero later on, na-prove siya nga, ang adlaw, ang earth, nituyok sa adlaw, unya, samtang natuyok siya sa adlaw, garotate po siya siyang access. Manay truth about sa facts, about sa science. Mara ba, kung saan ipag-define ng science? How do you define science? Akin siya may mga, akin si Paula, how do you define science? I-google sa
Okay, good. Science is, di ko kong kalimot, science is a systematized body of knowledge based on fact and experimentation. Mana ang science. So, naay mga facts, experimentuhan, kung naay mga facts, nga naay mga kamatuoran nga ang Earth, ni-revolve siya sa Sun, at the same time, ga-revolve siya, ga-rotates on its axis. So, ang ga-revolve siya, gatuloy po siya sa ihang axis. So, that is truth. So, alam kayo po sa taga-araman sa kung may yung ang pinakalami nga halo-halo, di gud magpansin, so mga lamig gud sa arman. May yung ka nga, ang pinakalami yung ice cream nga gibutang sa halo-halo naa sa armans. And that is your preference. Imo na gipili. May yung ka nga, may pinakalami nga ice cream sa usa na nga kanang pangalan sa ice cream man? Magnolia. O sa may pinakalami nga ice cream sa Magnolia. O sa Selecta. Mayon ka nga, lami yun ang Magnolia. That is your preference, di ba? Mayon ka, lami ko ang Selecta, preference ani mo. Pero the truth behind na kana siya, ice cream na siya. Ice cream na siya. Nalay mo ang preference. Now, what are some of attributes of truth? Naguto na mo ato? Nami kayo. So may mga attributes of truth. So mga attributes, kanang mga kamatuoran nga nagdugang og mga ideya ba? So number one, truth is not truth just because the majority of people believes it. Dili na mahimong tinuod tungod kay daghan sila. O like example, how many congressmen in the House of Representatives? There are about 300 ka mga congressman. Naghan sila kay daghan na kaayo mga party list. Amo man na naghan ang mga party list. So sa diha nga nag-file sila og impeachment, almost more than about one half ang niboto nga i-impeach si Sara. That is majority. Majority ba daghan? Pero ang behind the truth is ang loyal to na may malas ka tungod kay na ay mga 777. So 777, 7 million sa AIC, 7 million sa ayuda, 7 million sa tupad. So all in all 21 million per month per mo perma. Sumantang abot og billions. Nabay ka matuoran ato ilang gihimo pangwarta kasi may nga dato mga congressman. Unya ang mga taxpayer, luoy kayo. Mutingon siya na ganina. Mo tag-ilan nang himuon lang. Ano to? Gift certificate nga mo. Pwede na ka mo kaon sa armas. Ma-enjoy pa sa taxpayer. Kasi may nakadawat. Pagka tuminanaw ng gistambay ng mga selected mga tao nga walis nagduha ka dahon, man dawat na og 4 piece. Nakadawat na og tupad. Ang mga taxpayer nga. Di pagig ka mo declare sa imong sakto ni imong kuan, na kasuhan pagig ka og usa ng mga kaso nila ibuta diha. So that is the truth is not a truth just because majority murag nituo ang mga katawhan. So naron murag uso na karon ba? Uso lagi karon nga ang katoy noong dili tinuod oy dagha mo pandig. Ang krem tinuod gamay lang. Ikaduha kanang truth does not cease to exist even if you don't believe. Dili mo gimuundang kamatuoran and the truth will set you free. Ingon ang John chapter 8 verse 32 I think. Gusto dito nga if you will tell the truth will set you free. Mo pahigawas nimo sa kamatuoran. So wala na mo undang hangtod karon nagpadayon gyud ang mga kamatuoran. Another thing, truth does not depend on your feelings, katong sentimentalism. Tungod lang kang kay naluoy ka ng tawhan na mutuon lagi ka sa iya.
Number 4, truth must correspond with facts. Lagi ka makamatuhuran. And I really appreciate Senator Rodante Marcolita. He is always on the truth. He is always on the fact. Lagi yung mga kamatuhuran. Do you know Simon Greenleaf? Kini si Simon Greenleaf, usa ni sa ka tawo nga graduate ug usa ka law o sa ka lawyer, siya nagpasikat sa Harvard University tungkol sa iyang mga research. And one of his research is iyang gi-research na tinuod ba gyud nga si Kristo namatay, gilubong unya na banhaw. Karon kay iya man lang na-research nga tinuod gyud siya. So naa siya mga fact nga iyang gi-support sa iyang research nga tinuod ay nga naay Dios nga niari sa kalibutan, nagpakatao, nagkinabuhi, unya namatay, gilubong, namatay tungod sa atong mga sala, gilubong, so sa ikatulo ka adlaw na banhaw ug di kaya ngadto sa langit. Gi-research na ni Simon Greenleaf, usa ka Batikan nga abogado sa Harvard University. So dito nakuha niya ang mga fact. Siya nakapasikat sa maong eskwelahan, Harvard University, because of his research. Inyo lang i-google na siya, diba? Makita niya unsa nga dito sa nisugod, kung nahimo siyang followers of Jesus Christ because of that research nga iyang gihimo. Kung inyo lang tanawon sa Google. Now, number 5. Truth is narrow and exclusive. Gusto mo na narrow? Keep narrow, the Ah. way is small. Murag bag gamay kay murag iyon nga una ka makasud diha, sud sa ka sa mata sa dagom. Murag ana ba? Oh, lisur no? Kung ikaw minus na kag mata, di ba ka pasud sa tanod sa lagom. So, nga daw, at ang matukuran is gamay lang siya pero exclusive. Kung may kag exclusive, tinuod siya. Oh. So, muna nga, there are two or more contradictory truth that claims nga cannot both true at the same time na apoy moingon nga dili. Pero we Christians, we believe 101% about the truth in the Bible. Diha sa Biblia. Kaya nga naman, ang Word of God, the Scripture or the Bible was inspired by God. Gitugan ni sa Ginoo o gihan ning gipanalanginan tanan o iyan ning gipamatud-an pinaagi sa mga propeta, pinaagi sa mga apostoles o pinaagi mismo si Kristo nga atong gituhan nga Dios manluluwas ug hari sa atong kinabuhi. Now, only one claim can be true. Usa ra gyud maka-claim ug usay tinuod because this truth is exclusive. Usa man ang exclusive? Kinang iyang gisulti diri. Now. Think critically. Two contradictory or opposite truth claims cannot both be true at the same time and in the same sense. Di kayo magpareho pwede magkuyog ang bakak, ang tinuod ug ang bakak. Ang mo-prevail gyud unsa man ang kamatuoran. Kaya ang kamatuoran according to the Word of God will make you set free. Mo na mo pahigawas ninyo. So, manay bersikulo nga nag-isgot ani about the exclusivity of the truth. John 14:6. Juan 14:6. O sa gisulti. Si Jesus mismo may gisulti ani. Jesus Christ, our Lord, our God, our Savior. O sa gisulti niya. I am the way and the truth and the life. Kanang tulo ka mga kamatuoran diha nga ako ang dalan, kung ako ang dalan, mo ray agianan si Kristo ra gyud. Og ang kamatuoran, og ang kinabuhi. Unsa man ang kinabuhi? Kinabuhi humanta mamatay. The life after death. Kay kini atong kinabuhi sa kalibutan, mubur man siya. Mubur man ni. Daghanan na nga matay na. Nauna lang sila. Ato lang naon nga nauna sila bakasyon. Musunod na tag bakasyon. Gusto mo musunod bakasyon? Di pa. Di ba? Kaya nga naman,
Kay niingon ang Dios mismo ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Dios Amahan gawas lang kanako. Oh. Only Jesus Christ ang exclusive na kamatuoran niya nga si Kristo lang yun. Wala na ilahin. Walay tao nga imo umagyan mo pagkamatay ni Eli Soriano. Kailan Eli Soriano kanang sa ang dating daan ngayon 1,000 na kay dating 100 ngayon 1,000 na. Gipangutana si Kibuloy. Sayang siya nga Pastor Kibuloy kadto ba si Eli Soriano? Luwas ba to siya? O si tubag ni Kibuloy siya nga ay wala dito luwas. Ngano man day? O man muagi nako. Kaya magi-consider kay ko gilingon siya ang Son of God. Siya si Jesus. Kung ano muagi. So iyan nagikot siya nga bersikulo. Siya nga ako baya ang dalan. Ako baya ang dalan o ang kamatuoran o kinabuhi. Kung wala ni agi si Eli Soriano sa ako dito sa langit, wa sa samahan. Tuwara to siya sa purgatorio. Narato siya sa linaw nga kalayo sa impierno kay man muagi nako. Now, padayon ta. Ningon diri nga either Jesus was lying or he is telling the truth. Pero I believe 101% Jesus Christ is telling the truth. Wala siya na maka. He is telling the truth, but until we know Jesus is, we may find it hard to believe Him. Kung wa kita nakaila ni Kristo, lisod gyud ilhon ang naghimo og dalan, naghimo og kamatuoran o naghimo og bagong kinabuhi. Unless you know Jesus Christ. So ang kamatuoran diha ilhon sa nimo si Jesus Christ. Ang kamatuoran diha nganong motuo ka nga lami gyud ang halo-halo sa armans, muadto ka sa armans ug imong tilawan, uy, lami man ay. Just like that one. Ilhon sa nimo si Kristo nga siya tinuod siya nga nag-ingon, I am the way, the truth and the life. And then you can have naa kay pagtuo, you can have a belief. So sa paghimo nini, we need to know life's two most important questions. So sobrang mga mensahe. Pass. O sama. Life's two most important questions. So unsa man dira? So this is the life of Paul. Ingon siya sa Acts chapter 22 verse 3. Sa Acts na siya. Chapter 22 verse 3 to 4. Naingon diha nga I am a Jew. Si Apostol Pablo, Judeo. Pero natawag sa Tarsus of Cilicia, but brought up in the city of Jerusalem. I studied under Gamaliel. Sumana iyahang mentor. Nagtuon siya dito sa Jerusalem, o niya nag-under siya sa kining under siya ni Gamaliel nga usa ka parasiyo nga usa ka bright nga tawo pod. May nag-mentor siya. And he was thoroughly trained. Gitudloan siya about the law of our ancestors. And I was just as zealous for the God as any of you are today. Verse 4, I persecuted din siya nga akong ginalotos ang mga followers ni Jesus ang God of this way to their death. Hantod sila ang kamatayon. Arresting them, both men and women, and throwing them into the prison. So ang trabaho ni Saul pa yung pangalan na, ayong trabaho, nangayo sa otoridad, gikan sa council nga, tagay ko otoridad kay akong pandakpon, akong pamprisuhon, o akong kamatsyon. And I will put them into prison. So yung trabaho ni Saul. Karon, padayon ta. Verse 26, chapter 26, move forward ta. I too was convinced that I ought to be, or that possible to oppose the name of Jesus of Nazareth.
Siya gyud ang nag-oppose about Jesus Christ. And that is just what I did in Jerusalem. On the authorities, sa autoridad gihantag siya of the chief priest or the katong mga high council, I put many of the Lord's people into prison. Di pa preso, and when they were put to death, I cast my vote against them. Many a time, I went from one synagogue to another to have them punished. And I tried to force them to blaspheme. Ano siya blaspheme? Pakaulawan ang ilahang Diyos na si Kristo. I was so obsessed with persecuting them that I even hunted them down into a foreign city. Nga, siyempre, kung ingon si Basti, o ang tanang mga Kristohano sa Lanao City, kailangan pandakpon, pamprisuhon, pamatsyon. So, sa buhaton ninyo. Layas tam, ato ta sa Ligos. Kaysa Ligos, free. So, nangadto sa mga hunted them down to the foreign cities. Grabe ang persecution. Nitong una, karon hayahay mga kadadrino sa Pilipinas. Kay demokrasya mata. Tungkol sa sobra sa pagka-demokrasya, kasi kung saan na-isulti sa media. Sobra-sobra na. Bisan pa ang gi-declare na sa Supreme Court nga kung anak na ng constitutional ang gihimoy lang impeachment, apila gyapon sila. Kinsa man itong tumano? Ha? Na sila pa ng Supreme Court doon sila. Dadala pa kayo mga apila ng questions. Kanagita mo sa kongresista din mo yun, I believe that. Hindi siya na pre? Ikasuhan naman siya. Balik ka sa Acts chapter 22 verse 6. About, ano na hitabo ni Saul ba? About as I came near Damascus. Damascus is silingan nga lungsod sa Jerusalem. Suddenly, a bright light from heaven, bright light in heaven flashed around me. Si Saul. Verse 7, I fell to the ground and heard a voice say to me, Saul, Saul, why do you persecute me? Nganong imo mo kong gilutos? Kaysa nagsultihan na. Si Jesus Christ. Jesus Christ. Kinagsultihan niya, why do you persecute me? Pero kinagsultihan niya, siya ang sa Pablo. Kahit na siya gikilatan. Kakita magtao na gikilatan. May mga ang tawahan na gikilatan mo siya. Hindi ka parang gigibaan. Ano mo na, gikilatan mo rin hyperbolic words mo na. O saan tawag ka na? Nga na ba nga, parang opposite siya. But the same in meaning. Okay. So, o sa itubag, o sa isulti sa Ginoo, why do you persecute me? Na itubag diha si Juan. Mo ni ang first question. Most life questions sa kinabuhi. O sa itubag ni Juan, ni Saul, isa nga, who are you, Lord? Who are you, Lord? Nanguntahan siya. O sa itubag ni Kristo, I am Jesus of Nazareth, whom you are persecuting. He replied, my companions saw the light, but they did not understand the voice of him who was speaking to me. Now, mauni ang una pangutana, who are you, Lord? Sa verse 3 and 4. Kanang pulong, nakapangutana na mo sa kagalingon, who are you, Lord? Ano nakialaman ka sa akong kinabuhi? ba? So, the answer is what? The answer is Jesus. And what is the proof? Unsa may mga sa diha niingon si Saul, who are you, Lord? Unsa tibag ni Kristo? I am Jesus nga imong gi-persecute. So unsa may mga proof, mga facts nga makaingon siya nga I am Jesus whom you persecuted. Nga imuhang ginalutos. Now if we have to go back
What is the proof that Apostle Paul? For the Apostle Paul, the ultimate proof is Jesus is coming to life, is coming back to life. Asa makita dito sa akin na yung kaduhang pangutana, ato sa iskutan na siya. Ang pangunang pangutana, who are you, Lord? Kasi tubag. Tubag. Oh, tubag na ba? Parang na ba? Kaya pangutana na, so may problema. Tubag na ba? Wakit na ka na ni. Number 2, what shall I do? Lord, kaya inyo naman ang Ginoo nga I am the Jesus nga imuhang ginalutos. Kaya nga naman, iyan naman ipang gugod ang mga followers ni Jesus Christ ng higayuna. Nang layas ganing sa laing lugar. Nangadto sa Nazaret, asan nga ngadto sa Damascus. Iyang ipang gugod. O sa dito na nga gi-convert siya sa Ginoo ng higayuna. So, ingon si Pablo, sabi si Saul, what shall I do, Lord? Iyang pangutana, I ask. And so ito ba? Get up, bangon, pero wala pa rin sa mga luis siyang ayang pananaw. Get up, and the Lord said, and go into Damascus, there you will be told all that you do had been assigned to do. Na ako'y gustong ipahimo sa imo. Ngadto ka sa Damascus, kay na ako'y gustong ipahimo sa imo. Now for us also, sa diha nga ni-believe ta sa fact na there is Jesus Christ nga namatay tungod sa ato mga sala. Now wala maputol ang ato ang kwan sa Ginoo, ang sugo sa Ginoo. Kana ba sitting pretty ka na lang, you are only sitting on the fence and looking what happened to the church, what happened to the Armans. Murag nga na ba? Oh. So, ang sugo sa Ginoo, continue. Get up! Bangon! Sa imuhang pagka-convert, being a Christians, na wala mo stop ang imuhang kinabuhi diya, nagpadayon ang imuhang buluhaton. Kaningon siya nga, there you will be told all imong buhaton kung unsay akong i-assign sa imuha. And sometimes hands off ta sa isata sa sugo sa Ginoo. Now, question number 1, who are you, Lord? Tubag. Ang tubag narapod sa 1 Corinthians 15:3. Ayun siya nga, for I pass unto you the first importance. Ano the first importance? Sa itong kinabuhi, naman tayo first importance, atong asawa, atong mga bana, atong mga anak. First, dire siya po sa Pablo, sa dihang ipangutana siya, who are you, Lord? Who are you, Lord? Ingon siya, si Pablo, sa dihang na-convert na siya gyud, man na siya, for I pass unto you as the first importance. What I also received. Asa ninadawat na siya? Asa ninadawat? Dito sa Damascus. What I also received that Christ died for sa ko arabang sala. Hello? For our sins. Kumain kang sins is plural. Diba? Kung imong kwentahon, pila na iyong nahimong sala. Kanang sala. Gipagamatyan na ni Kristo. According to the Scripture. Mao ni ang truth. Kay naa ang Scripture. Naa ang pulong sa Ginoo. Mao na proof. And that He was, wala lang na putol lang sa kamatayan ni Kristo. Kundi siya lubong, and that He was, siya nabanhaw on the third day according to, ang proof na po, according to the Scriptures. Dili ta maghimo og lain nga mga references. Ang truth is naa sa pulong sa Ginoo, the Scripture, the Bible, or the Word of God. So mao ni ang tubag, who are you, Lord? You are the Lord Jesus Christ who died for our sin, and He was
buried, and in the third day, He rose from the dead. Kay kung kutob na ta sa pagkamatay ni Kristo, wala ang ato ang gituohan patay pod. Nga naman, naman tayo gituohan kasi man si Rizal, na may mga tinuuhan nga Rizalian, ba? Kakita mo ka ng mga grupo sa mga Rizalian na tag-asubuhok, mga lalaki. Nadiling madutlan, tigbos-tigbos, matuguling mo na. Naman na siya. Manay mga Rizalian. Pero ang ilang gituohan nga si Rizal, namatay, gilubong, wala na banhaw. Ingon sila katulad si Hitler mo itong nabanhaw. Kaya pareho sila bumut. Si Hitler. Bumuta mo ito si Hitler daw. Na si Rizal, kaya makita niyo sa posporong Rizal, bumutong ginana. Now, dagat si kanang gituhan sa mga Muslim. Kisa man na siya, pas? Si Muhammad, namatay, gilubong, wala na banhaw. Si Buddha, namatay, gilubong, wala na banhaw. Pero ang ato ang Ginoong Hesukristo, namatay, tungod sa ato mga sala, gilubong, o isa katulo ka man adlaw, na banhaw gikan sa mga patay. O gipamatod-an pa dili lang kay sa pulong, gipamatod-an na sa mga apostoles sa iyang mga followers. Kinsa man ang unang nakakita siya pagkabanhaw? Si Mary Magdalene, siya ang unang nakakita, babae. Ang pangutana, nga naman daw nga ang babae may gigamit nga maoy makasaksi o makapahimatuod nga si Kristo na banhaw gikan sa mga patay. Nga naman, kay tabian. Di ba, Pastor? Oy, pas. Tabian ka. Nga naman God, during the early church, ang mga babae, dili gyud ginaalaw nga masaksi sa husgado. Wala sila katungod na. Mana si Apostol Pablo, dingo siya diha sa simbahan, ang mga babae hilom. Kay sa dito sa husgado, sa panahon sa early church, dili gyud ang ginaalaw, dili dawaton nga mahimong witness sa stand nga mo-witness ka against sa usa ka tawo. Pero gituyo gyud sa Ginoo nga babae ang mahimong unang makakita sa pagkabanhaw ni Kristo para siya ang mukala sa istorya. Kaya ano man, according to history, according to sa mga pamatuod nga ang babae, ang mga lalaki ang istorya o pila ka words sa usa ka adlaw? 600 ka mga words sa ka adlaw ha, ang mga lalaki mo istorya. Pero kung ang mga babae magpastoryahon, 3,000 words ang istorya sa usa ka adlaw. Tinuod na siya. Isa may mga asawa dali din. Isa mga asawa. Fact na siya. Nga muhatag sa sweldo niya mga bana. Paghatag sa sweldo, wala gisod sa ATM. Gihatag lang sa sobre, yan natong payslip. Pagkita ni mo ana, sweldo ka og 3,000 sa imong payslip. Pag-abot dito sa actual ihap mong kwarta, 2,000 raman, di ba may ang bana, ma akong sweldo. Word, ma akong sweldo, turo lang. Pero pagdawat sa babae nga kulang, ganun kulang man eh. Diyos sa maningog kong banay. Ha? Gigisto na, naging lang gisto na, dagan na kayo istorya. Di ba tinawag dili? Ha? Di ba musugot si Juan? Dagan mo tawag yung istorya? O nakarelate si Maclean? So, ang nagpahimatuod not only Mary Magdalene, but the other apostle. Kung nagayuban pa nagduha-duha, no? Mayroon pag dagan-dagan na uli-uli na si Mary Magdalene dito sa ilang tiguman, ilang gitaguan nga balay. Kaya nga nanago man sila. Nanghadlok man sila isunod ilansang sa krus. Moto nanago ang mga apostoles sa sekreto nga balay. Abot si Maria Magdalene to. Isulti, "Hoy mga ikigsunar ko, mga kauban ko mga apostoles. Si Kristo na banhaw." Ingon si Tomas, "Weh. Tinawag ba na siya? Anilis nga ako magunitan ang iyang mga samad. Anak, mutuo ko."
katataon kay si Christ na kayong makalusot dos naman sa ngani. Ano na? O, diara ko. Ikaw pa o. Ay, kinuho dahil Lord, naadigig ka. May konting papitik po si Kristo na. Unless ang tao matuo, makamatong siya kinabuhin, wala ka tapos. At di ipiktan po siyang balos man. So, mga proof nga si Kristo is a true God, a true Savior. Sa paman, nagpakita siya sa 5,000 ka mga tao. Nagpakita pa siya sa mga apostoles nga nibiya sa iya. Kaysa man to siya. Si Pedro, mamang unang nibiya sa iya. Kaya nahambog ba si Pedro sa Lord, bisag asa ka mo adto kuya ko nimo. We. Di ka mabaliktad. Iyang deny how many times? 3 times. Pag deny niya, pagka nagkatagpo ng ilang ano ba? Diba? Tinawag ko ngayon mo i-deny niya, sibat siya, kinakonsensya siya, namalik siya, buksay, kiling-kiling, jutay, namasol dyan. Dili na namasol ng isda. Dito sa pagpangitan niya, dito sa nausog po na ay revival sa iyang kinabuhi. Kaya naman, nakita mo si Jesus dito sa daplin sa dagat. Namin nahaguha sa Lord. Kinsa man ka? Sige lang. Diba? Atol mo ang istorya ba? Usa ni kagabi ko dili na nangisda, wag mi kuha. Kasi advice ni Kristo, ilabay sa tuo o sa wala. Tuo to mas? Wala. Tuong bahin ang imong pukot paglabay na pagbiran niya. Grabe ang mga isda. Pila ka bang isda nakuha? 7,000. Ayan nakuha ang isda is 56 lang kabuok. Pero puro barilis og tuna. Di bahat pagbiran na bahat, magagisi ang yang kuan. Nagtuo ka 156 ka. Bulin na ro ana gilaganon. Bulin na ro. Isda dito nga dako, mga special na isda. Ilog din. Di ba? Sa diha nga pagtanaw niya, kisa binidawhanan ni. Pagtanaw ay kitultulol man. Si Jesus mo ni, ayang gihimo, kasi si Ninab, ni Dai mo pinatamanjiri ba? Pinatamanjiri, pag-abot sa puno ka sa Lord, ikaw man ni Lord. Ako si Lord to, hindi na po si tawag sa imo ha. Huwag ka maminaw ba? Ngayon siya nga, sige, yan mo ano? Inyong buhaton, kanang may isda, magluto ta, maghimo kag sotokil. Sotokil. Saan sotokil? Sugba tuwa o kilaw. Yan na pag butangan pag yun o gipusil. Ginamos, gipus agsili. O butangan o gituok. Kasi man gito, ginamos, yung tuntong agkokok. Ano ba? Diyan nangaon na sila, ingon na si Kristo, Peter, do you love me more than this? Huwag mo nag-specify sa Bible kung saan na more than this. Siguro, naaman niya ang table, nagbodol sila kaon. Siguro, Peter, do you love me more than this? Sila mga pagkaon sila. Yes, Lord. So, na-revive si... Ito yan, there is a revival sa kinabuhi ni Peter. Same to us, O Lord, also. Usay na panahon nga natay mga panahon nga downs na. And I believe that. Na panahon yun nga down ka. Pero ayaw tuguti nga ng pagka-down ni mo, mamanay loopholes nga ang demonyo mo. Mo sink in. Muhimo ba pumagi ba? Kaya the more nga mo dut-dut na sa Ginoo, the more po ang demonyo muhimo pamaagi ng birahong kanyang mga. Kamo nga nag-attend og care groups, kamo nag-attend og simba, mingon ang demonyo, wow, nagsimba-simba naman si Makli. Ana ba? Ako na himo ano pamaagi nga akong mabira. So panahon nga na moments mo kinabuhi nga murag bakante ka ba? Bakante ka. Dito higayon na mo singkit ang buhat sa demonyo. Iyan ang birahon. Birahon kanyang balik. Kaya di naman ito ilagtan sa demonyo itong taong iya na yun. Ako ano niya?
Kadtong modul mudot-dot o salo sa Ginoo. Mo na birahon bi. Nawad naman dili ko kumakauban diri ako ni birahon balik ni. So, be careful of that. Okay. Padayon ta. And then he appeared to James. Then to all the apostles. And to the last of all, is one ultimately na kanan-tanan nahimog yung katong nakita siya nahimong born again. He appeared also kang kinsa man kang Paul. Asa sa ni appeared? Dito sa road of Damascus. Dito ang Ginoo na asay gitawag dito o kanang moment of truth sila ang kinabuhi. Encounter. Now, ang pangutan sa tuwa, nabatay panahon nga natin encounter sa Ginoo. Ha? Kana bang sa panahon nga imog yung naila tinuod ang Ginoo. Asa man tong panahon nga? Unsa man tong higayona? Kaya Ginoo maghimo mo gyud pamaagi nga ma-encounter nimo siya. Imo siyang masinati sa imong kinabuhi. Now, continue. For I am the least of the apostles. Kung imong kwentahon, kanang isang least of all apostles. Kaya nga naman, siya ba ang gisugo nga pamatyon, panggukdon, i-persecute ang mga believers at that time? Manang isa, ako ang siya na less, ako ang pinaka-ubos. Ako ang pinaka-kuwan na tao. I am unworthy. Dili ko ang ayan to be called an apostle. Because I persecuted the church of God. Kisa mo itong church of God, katong mga katawhan nga nahimong believer of Jesus Christ. But by the grace of God, now believe in the word grace. Tungod sa grasya sa Ginoo. Mga every time we have a success in our life, we have the victory, always mention because of the grace of God. Grasya na sa Ginoo. Kay actually, wa gid tay mahimo sa ato ang pagalingon kung wala ang grasya sa Ginoo. Di ba? Okay, by the grace of God, I am what I am today. Isa nga. Manang tungod sa grasya sa Ginoo, nahimo kong ingani, nahimo kong apostoles, nahimo kong usa ka alagad ministers of God. And His grace to me has not been in vain. Wala nahimong walay pulos. In fact, ang kamatuoran, I work harder than all of them. Yet, not I. Dili na ako. Nagapamuhat ko, pero dili na ako ang nagapuyo sa akong pagaling. It is the work of the Holy Spirit. Kaya mo na trabaho sa Holy Spirit. Mo indwells, mo work sa imong kinabuhi, mo tudlo sa imong kinabuhi, mo guide sa imong kinabuhi. Mo na trabaho sa balaang Espiritu sa atong kinabuhi. Now, yet not I, but the grace of God with me. Tungod sa grasya sa atong Ginoo Kristo. Now, what are the roles of evidence? Amo na yung gisulti ni Greenleaf. The roles of evidence. Are the witness honest? Yes. Oh. Na may ubang bayaran na witness pa no? Ya pagkahuman, mubalir po. Muna na karon kang Honti virus. Risatanas. Risatanas o si Honti virus. Are the witness honest? Tinood ba? Number 2, are the witness believable? Katauhan ba? Oh. Are there enough witnesses? Napabay uban nga mo saksi? Oh. Are the witness consistent? So many roles of evidence. Sa tuwa, are the witness honest? Kasi may itong gisaksihan. Ang Ginoo. Oh, saksi ta that we believe that Jesus Christ died for our sin. Kita ang saksi, kita ang buhing saksi because of the Word of God. So that is the roles of evidence. Katuuhan ba ta? Ngahimong witness? Sa dili katuuhan, kay maingon sa Christian, pero mulakaw, so sa pinday manghihapon, Kristohano ko! Pagkuman, Kristohano ko! Buhat, kung saan pagto, dili ka? Believable. Oh, dili ka believable. Are there any witness? O, nakapatakitan mo ang Kristohan.
consistent ba ta sa ato ang gituuhan, atong gibarugan at matuoran. Now, how the apostle died? Tungkol na sila hang pagkametrodanon because of the witness about Jesus Christ, ilang gisakripisyo ilang kinabuhi. Kaysa man na, si Peter and Philip, gilansang, gi-crucify, pero lahat mo ilang crucifixion kay? Upside down, baliktad. Si Matthew, gipatay, pinahagi sa espada. Tungkol na sila hang pagtuo because of the truth. Pagtuo sa kang Ginoong si Kristo. Mark was dragged to death by horses through nasa man dito sa Alexandria Street. May kang ipaguyod ka sa kabayo. Paguyod sa kabayo niya, ang pagpaguyod sa kabayo pero ka buhok. Pikas pa, ipaagi ka atong hani ba pero kana pa patay, putol. Tungkol na silang pagtuo kang Jesus, nag-witness sila, nagpahimatuo sila kang Jesus. Luke died by hanging, gibitay. James the Great was beheaded. Saan ang beheaded? Giputlan o liog. Kay ulo kay dire, putol na liog. Giputlan o giputlan ulo dire, giputol na. Giputlan o liog, beheaded. James the Just was thrown down from a pinnacle of the temple after refusing to deny. At saka, i-deny ang imong Christ. No, I will not deny my Christ. O sa gihulog sa usa ka tower sa pamailain. Kani, Thaddeus Jude was killed by siguro gipadagan pre ba? Dagan kasi itong salida pre sa islas lang. Nga gibuhian sila niya biyahe sila ikyas. Basta siya gibuhian sila ba niya nayuban pamanao na lang. Gihimong dulaan ba? Dito sa farm. Si Thomas was run through with a spear on isa? Sa India. Layo na no? Kaya nga naman, scattered abroad naman na sila. Nanlapa naman, iyahan naman sila giskerda. Mayingon na si Dirson, usam na believers din in Christ. Si Bats Dirson dito sa Agusan, giapas gyapon dito. Ana, usam na spear, usam na spear ka ng gibangkaw. Sunod si Bartolomeo, not 10 years, was whipped to death in, usam na whip? Gibnal-bunalan. 5 ka anak. Tungkol na siya ang pagtuo kang Jesus. Si Matthias was stoned and then beheaded. Di ba? Ito una good, kung nakasala ka, gapuson ka sa punuan sa kahoy, di every time na mo agi, mubunog o bato. Nagka mamangagi. Nya kung imo ibato to nga dako kayo. Nya matay siya, nya giputlan pag yun og liog. Si Pablo putlan po og liog. Na kita mo sa ako na gitanaw gyud sa dokumentary, alam mo ra gigaw sa salina ba? Gigapos siya na gibutang ining kahoy dire, gihanag porma. Nya na ay nag-atsa. Grabe ka. Tungkol na silang pagtuo kang Jesus, nag-witness sila kang Jesus. Na si Jesus, Ginoo, nagpakatao, o namatay tungod sa ato ang mga sala. Swerte ka talaga sa Pilipinas. Walay iputlang ulo. Nalig iputlang kurente kaya wala kabayan. Simbahan, iputlang kurente kayo, wala makabayan. Okay. Now, the resurrection is one of the best documented events in the history of man, according to Simon Gridley. Atong iso kinab ganina. Nag-research ko siya kung saan magiging tinuod ng ilahang sigig pamatuod nila na si Kristo namatay, nabanhaw, higang sa mga patay. Ingon si Simon Gridley, usa ka abogado na siya sa Harvard University.
Ang pagkabanhaw mo'y usa sa mga pinaka-tinuod nga dokumento nga hitabo in the history of man. Kaya ako lagi isulti sa inyo ha, na mga grupo nga nagpamatuod nga mo na ilahang Diyos, pero namatay, wala na banhaw. Si Jesus Christ, ato ang Ginoo, tinuod na siya namatay tungod sa itong mga sala, gilubong o nabanhaw. Ano yung ingon ni Simon Greenleaf. Now, question number 2. Ito yung unang question. Who are you, Lord? Now, if I have to question you, kinsa man si Kristo sa inyong kinabuhi? Ha? Savior. Savior, di ba? Savior. Sa pa, Savior Jesus Christ namatay tungod manay ang tubag nito, kinsa man si Kristo yung kinabuhi? Si Kristo mao ang Dios nga namatay sa atong mga sala. Mo na saktong tubag yun. Si Kristo nga atong Dios, siya ang namatay tungod sa atong mga sala. Siya gilubong og nabanhaw sa ikatulog adlaw. Mao man na ang ginasaulog tuwing Holy Week, di ba? Kabantay mo Holy Week. Grabe sa ulog na, pero pa magsakripisyo, magbunal-bunal sa kagulingon, na pero pa magpalansang sa cross. Kabantay ko na viral nga pasan sa cross, ay, bukat kayo. Unyang kinamon po yung mag-salvation ng Hodiro siya, isipa, takusoy pakahipa. Pagkita, iya pong gira na house, bawas siya. So, inibawas siya sa disipa. So, wala, ma-serve ang purpose. Sacrificing. Kaya, sa dihan, yagian sa hubog siya ito, gisipa siya na, sa sakit-sakit to na. Ang ubay, magdaglatos na. Sa sakit-sakit to pagkasipa, pagkita na magkatawan, ayaw, panggiran house. Nagbinalusin na sila. Okay. So, again, I had to throw that question to you. Who are you, Lord? I hope na kita, ganyan dali, nakasinatik ka sa, okay, you are Jesus of Nazareth who died for my sin. Question number 2. What shall I do, Lord? Karon, wala na human ang atong kinabuhi. Unsay atong buhaton? So Acts chapter 26 verse 16. Unsay tubag? What shall I do, Lord? Ingon siya, get up. Ayon dihag kinabulan. Bangon. Get up, stand in your feet. For this purpose. So this is the very first purpose ngano nga giluwas ta, ngano nga iyatang gipakamat siya. I have appeared to you to appoint you a minister. What? To appoint you a minister. Minister. And a witness. Di man ka? Mahimo ka na akong usa ka sa may terms of minister. Magbubuhat. Ako kang appoint, ako kang himuon nga usa ka magbubuhat o usa ka saksi, not only to the things which I have seen, but also to the things in which I will appear to you. Now, kining akong gitan-aw siya no, sa meaning which I appear to you, and this is the one of the triune God, which is the Holy Spirit. Kay ni-appear ang Ginoo na naman sa langit. Unsa may gi-promise ang Ginoo? The promise of the Holy Spirit nga maoy mag-govern sa kinabuhi sa usa ka tawo na nituo ni salig sa gihim ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo. Unsa man ta? Unsa tuyo? Himuon ta nga usa ka magbubuhat. Walang stop ang atong kinabuhi dito sa diha nga gigi nakadungog ta sa maayong balita. Ang iyang gusto, himuon ta ka nga usa ka magbubuhat. Do not stop. Do not stop. Continue. Now, if Jesus rose from the dead, then you have to accept all that He said. If He didn't rise from the dead, then why worry about any of what He said? Kung di mo tuo, o kung ituo ta, dawata ang mga kamutuoran. Be a witness. Pero kung wala kamutuo, nga naman, sakripisyo mo ka. Yeah? The issue in which everything hangs is not whether or not you like these teachings, but whether or not He rose from the dead.
may kamatuoran nga anong imong buhaton, nganong why you believe, why you do what you believe. Nganong imo mang buhaton unsay imong gitubuhan. Now, ako lang yung gi-appeal ako lang gilatbitan ni siya. Kaya nga naman, kining lugar, Korea, Japan, China, TV, Korea, kini siya. Kini siya open pa kaya na sila sa about sa religion. Niya kato si kalimot mo ko sa itong tawhana nga niingon siya, send me one of your disciples to go in this place and teach about Christianity. Siya mo na pala, kalimot mo sa pangalan? Kana kauban na sa kanang nagkuan sa Marco Polo. Dili pod kalimot lang pod sa pangalan. Basta kay kining tawhana nangayo o mga tao nga mga Christian gikan sa origin sa Christianity nga padali mi dito og inyuhang mga estudyante sa Bible School nga motudlo amo mahitungod sa about Christ. Basta siya. O niya, ang nahitabo, wala sila makapadala. Wala sila makapadala ang mga Bible teachers nga motudlo about Christianity. Karon kay naa may lain gihangyo dito, ang grupo sa mga Buddhist. Mao to nga padali mo dire, mao nagpadala. Og mga monks, mga teacher dito. Mao na yung mga lugar is dominated by the Buddhism. Kaya nga naman, walay gipadala nga mga Christian nga motudlo about Christianity. Kani mga lugar mga Buddhist na siya. One of our missionaries, siya nakari si Pastor Rap Permantes. Muadto na siya sa in between na sa kini India, na diri sa Tibet, sa Nepal, which is ang mga hati Tibet kanang Buddhist o mga kanang sa mga India sa siya mga Hinduism kana silang grupuha maglisod gyud ang Christianity sa pagsulod tungod sa mga belief nga nauna na ano sa tuwa diri ba nauna na nga about sa Christianity nauna ang Catholicism so dili na kayo makapenetrate ang ubang mga churches. So dire lisod na kayo sudlan. Na musud ka dito, kinahanglan moagi sa ka nga magtutudlo ka, o teacher ka. Ang manay the way nga makasulod ang ato ang mga missionary. Kay nga naman nagsugod nga walay ni adto nga mga Christians. Si Apostol Paul ang iyahang pagpanudlo gikan sa iyang panahon hangtod karon nagapadayon sa pagtudlo about the grace of God. Ang grasya sa Ginoo na Jesus Christ, there was a time nga iyang nadawat ang kamatuoran na si Kristo di ay namatay tungod sa atong mga sala. Siya nilubong og nabanaw. Karon naanatay mga kaigsuonan nga nagbuhis silang kinabuhi nga muadto gyud sa lugar na kuya kayo kung mahibaw-an ka na nagtudlo about Christianity. Patuloy mga dito. Pamatyo man. Isa sa China. Sa China. Sa China, nasudlan na siya underground man. Hangtod ka lang. Ato ka underground gihapon. Ang mga Bible, sekreto man man. Kini David sa may Africa. Kini sa mga Arabo. Oh. Sekreto gihapon ang papruna nag-work ang atuang ministry because of the grace of God. Walang sakripisyo. Ilang sakripisyo nga gabulingon. Now look at what happened to the apostles at that time. Nangamatay, giputlan og ulo, giputlan liog, dire giputlan og liog, gidunggab, gihang sa cross, bitay sa cross, gumang panghulog sa because of their faith of our Lord Jesus Christ. Kung ikaw kahapon matanong, do you believe in Jesus Christ? If you believe, I will kill you.
May ka nga, char-char, ano to? Nakay istorya akong lapitan, may tungkol bito may tungkol ng kwan. Sige, kwan na lang, 10 minutes na lang, 10 minutes. Naay istorya ba nga, usa ka pastor nga, usa ka membro nga, sa usa ka simbahan, nga nikumpisal, pagkumpisal sa father. Kaya, doon na istorya, ako ba nakasabot na ni? Father, magkuhan ko ka lang, magkumpisal ko. Sige na, kumpisal. Siya nga, nakapatay buo. Tao, 20 ka buo. Jesus ni mo anak, ano man, hindi mo man ipatay. Nga ni man God, Father, akong gipumuntahan ng muto ba na si Jesus Dios? Muto ka ba ni Jesus na Dios? Yung sa may tubag nila, hindi man ito, di akong gipatay. Anak, akong gipatay. Ikaw Father, ito ba na si Jesus Dios? Yung pare, ini ato ko ron char-char na ako. Kasi hadlok po mo isunod ba? And actually, a story nga, kita usahay, kung pumuntan unta, do you believe in Jesus? Do you believe in Jesus Christ who died on the cross to pay the penalty for sin? Yes! Adali kayo, punta lang takagulo. Ay, char-char, matawag ko. Maraging nga na ba? Pero ang mga apostoles, wala gisla. Basta niingon ang katong mga sundalo, i-deny lang si Jesus kung mabuhi ka. Wala nila gilimod, wala gilimod si Jesus. Adi, patuloy. They are the martyrs. Martyrs of their faith. Now, mana niya ang atong discussions. Please take note of this discussion. What controls Paul according to 2 Corinthians 15:14? Unsa may nag-compile? Unsa nag-compile ni Apostol Pablo? Sinyo na. Unsa nag-control siya? Because of his love. Sinyo kasi nag-control sa inyo. Because of your emotions? Because of our love to our God. What do you believe about Jesus? Unsa may inyong na gituuhan ng Jesus? Katong pumunta na, who are you, Lord? Who are you, Lord? You are Jesus of Nazareth and died for me. What is God's calling you to do? Unsa may imong buhaton? Wala man mo stop atong paano sa dihang atong gidawat si Kristo. Ni stop ba? There's another command. I will appoint you being a ministers of the grace of God. Together with your care group, take the challenge to share the gospel to at least 3 people until the end of December 2025. 3 people lang. Iampo. Imo bang bana, imo bang asawa, imo bang mga mahas kinabuhi. Nga makaila sa grasya nga atong nailhan. Who are you, Lord? You are our God. You are Jesus of Nazareth. O dahil pa. Listen ba na siya buhaton? Be a witness to them. Kaya kung kanang tawhan ang imong giampo, mahimo makoy nimo sa imong kirko. Someday, mahimo siyang leader. Mahimo siyang usa ka ministers, usa ka workers in the grace of God. Father, we thank you. That this day we learn about 2 greatest questions in our lives, of Father. That specifically say, who are you, Lord? And what I'm going to do, Lord, in our life. Father, bless this group of people today, Lord, that they may really understand what a church, what a care group is going through after that we receive you as our Lord and Savior. Help us, Lord, to continue, not only to believe, but what are you going to do, what we are going to do, Lord, in our lives after that we receive you. Father, bless this group of people that
we will continue to learn more about your words, O Father, that we may lay what you promised to us, O Lord. Thank you so much. Our prayer in the mighty name of Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Are we blessed? Praise God, because please stand up. Because the Lord is so great. Tanong maulaw mo ka mo share sa uban about sa gibuhat sa Ginoo sa aton. Amen ba? Sing it one more time. Praise God. Sing how great Is our God. Sing with me, how great is our God. Go and see how great is our God. how great is our God. Oh, How great is our God. Sing with me, how great is our God. Go and see how great is our God. name above all names. One name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. There's a name above all names. Your name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Sing How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Father God in heaven, how great you are, how great your works, O Lord, on the cross, even to pay the penalty of our sin. And you purchased, O Lord, with a priceless blood of Jesus Christ, who died on the cross. Thank you, Lord, that this morning we receive the blessings of your word, O Father. The blessings through the life of some witnesses during the early church, of Father. And this day, Lord, we accept the truth, the reality of Father, that only through your grace we become a ministers of your Son Jesus. Father, bless our hearts, bless our spirit as we continue to live in this crooked world, that we can identify, Lord, what is good and what is evil. Teach us, Lord, to live righteous. Teach us to live according to your will as we continue to serve you, O Father. Thank you so much. Thank you for this building, O Father, the Almas Restaurant, the business, O Lord. May you continue to bless, O Father, this business, Lord, because this business is coming from you, O Lord. So we continue to pray, O Lord, na imo ning ipadayon sa pagpanalangin Ginoo kay ni adiri ang mga kalag Ginoo imong giusa. Yes. Aron sa pagsimba pagday diha sa imong buhing ngalan. Salamat Ginoo sa mga katawhan nga imong gipanggamit o Dios. Tudloy kami Ginoo sa pagkamahigog maon ug kalag na gusto namo Ginoo makauban diha sa imong paningala sa langit. Make us a living witness of Father through
through your death on the cross. Thank you so much, Lord. And this is our prayer as we depart in this place, O Father. Your grace may abound towards each other, Lord. As we continue to face this whole week in our every lives and every families, O Jesus, we entrust it to you, O Father, because we believe, O Lord, that in our strength, in our minds, O Father, we cannot do this without the working power of the Holy Spirit. Thank you so much, Lord. And this is our prayer. And now, the grace of God, and the love of the Father, and the communion of the Holy Spirit be with us today and forever. Amen. Praise God, hallelujah. Ayong pagpasalamat